Hello guys. Magandang morning po sa inyong lahat guys. Guys, konti lang itong video ko, saglitin ko lang kasi sa panahon ngayon na uso na naman ang umpisa na ng mga politiko para sa kanilang mga pagkakampanya. So guys, mag-iingat kayo kasi itong nangyayari ngayon sa Pilipinas matindi. Isipin mo sa Bicol, bumaha, maraming mga nawawalang pera. So mag-ingat tayo sa ating iboboto. Ito guys, kunting ko lang sa inyo to, reminders lang kasi alam mo naman yung politiko ngayon ang galing magsalita, di ba? Kapareho ng mga namumuno ngayon, kung sino nakaupo ngayon, di ba? Ang galing magsalita. Isipin mo yung mga binabanggit niyang pangalan sa kanyang privilege speech, yung mga pangalan pa na may mga matatanda na sa Senado na mga binoboto natin. Pero sa tagal nila sa Senado, wala silang ginawa. Ang Pilipinas lalong bumagsak, dumadami, lalo ngayon dito sa amin guys. Panay ang post ko ng sa Facebook. Panay ang post ko ng mga nangyayari dito sa paligid ko, yung magdamag na ingay dito ng mga adik, yung pusher dito palakad-lakad lang, hindi maalis, nagaantay ng customer, tapos yung tambay dito na umaga pa lang may tambay na. Kaya minsan nga pinapatay ko itong wifi ko kasi pag hindi mo papatayin, tambak sila dyan, pag pinapatay ko, nag-uuwian ang mga yan sa kanila. Kasi wala na. Yung wifi ko kasi guys, nakukuha nila yung, nakukuha nila yun. Dahil sa apps may apps na kumakalat na pwede ka nang kumuha ng wifi kahit saan ka, kahit wala kang load, pwede. Makukuha mo yung wifi nung kapitbahay mo. Kahit na hindi mo alam ang code nun. Hindi ko lang alam paano nila hindi ko sinubukan Makukuha mo yung wifi guys, yung code ng mo makukuha nila, kaya magdamag sila diyan kasi minsan kasi nakakalimutan kong patayin yung wifi ko, kaya magdamag sila diyan gumagamit ng wifi ko. Malakas kasi yung wifi ko kahit papaano ngayon yan na ang ngayon, yan na ang pinakabuod ng aking yung bang nagtatambay sila dyan tapos magdamag, maingay pa guys, magkatabi lang yan, pero kung mag-uusap ang lalakas ng boses, akala mo ang kausap niya napakalayo, samantalang magkatabi lang sila pero ang boses ang lalakas. Para bang hindi nila naiisip na may natutulog na dyan sa mga bahay-bahay dyan. Hindi nila naiisip yun guys kasi barado ang utak ng ng tinitik nilang drugs ganon yun guys minsan may motor pa na dumadaan dito gabi na, ang ingay, lakas ng tambutso, wala, yun na talaga sila guys, wala kang magagawa. Kung lalabasin ko naman, makipag-away ako, hindi na po pwede kasi senior na ako, kaya di ko nakakayanin yun. So hayaan ko na lang sila, pinipilit ko na lang matulog para hindi ko na sila pinapansin, gano'n na lang. Kaya guys, balik tayo sa main topic ko. Ang main topic ko guys yung tungkol sa mga politiko. Mga politiko ba guys na tumagal na sa Senado, tapos namang ginagawa, walang nangyayari sa Pilipinas. Tingnan mo yung Pilipinas hanggang ngayon, bagsak ang ekonomiya. Sabihin nila, ang ekonomiya natin umaangat. Paano umaangat? Yung mga nagtitinda nga lang dito sa amin, ako lang, example ko, ako hirap na hirap umangat yung benta ko, samantalang dati malakas-lakas, halos may customer ako, may customer. Ngayon wala na. Meron man pa isa-isa na lang, matumal nga kumbaga. Dahil yan sa ang tao kasi ngayon guys, walang trabaho, walang pumapasok na trabaho dito sa Pilipinas, walang nag-i-invest kasi ang investors natin hindi na i-invite kasi ang ginagawa ng gobyerno puro politika. Ilang taon na ang nakaupo ngayon?
pero wala pa rin nagagawa guys. Wala siyang project pero nauubos ang pera. Kaya, tapos puro pamumulitika guys, bayad dito, bayad doon, ganun ang ginagawa niya. Puro gastos, puro palabas, wala siyang papasok. Kaya piliin nyo guys mga binabanggit, may binabanggit pa siya si Abalos daw, si Panfilo Lacson, matagal din sa Senado yan pero wala namang nagawa yan. Kaya guys, piliin nyo talaga yung yung mga matitino. May mga Bong Revilla pa sila ano ba wala namang nangyari din dyan na nakasuhan pa nga dati yan mga yan Huwag nyong isipin guys na pogi-pogi artista iboboto nyo na. Yung may guys, yung may na siya, may karanasan na, mayroon na siyang napatunayan. Kapareho niyan guys ang mga Duterte kasi guys, marami nang si Digong guys, si Tatay Digong, marami nang napatunayan. 'Di ba? Naubos niya yung halos naubos-ubos yung mga adik at pusher dito sa lugar namin. So nakita ko talaga guys kung paano nila i-liquidate yung mga rito, mga pusher adik. Kawawa talaga, aapakan nila yung pag hinuli nila yung pusher. Tapos magugulat o tatakbo, pagtakbo dito biglang haharangin ng isa kasalubong, sasapakin bigla, tumba yan guys. Pagkatumba, aapakan pa sa mukha ng mga taga-PDEA, mga asset ba. Kawawa nga guys. Kaya dapat lang sa kanila yun kasi kayang-kaya silang dalhin ng drugs Pwede naman tayong hindi mag-drugs ako tumanda na ako, nakatikim din ako pero hindi alam ko yung kasi baka mamaya sumubra ka dyan Kaya ang ginawa ko noon pa yun, bata pa ako noon, bago ako dito sa Maynila, nakatikim ako pero iba-iba, mga drugs na liquid yun liquid, at saka yung bata pa ako, yung pangpael daw ko noon, hindi naman totoo. Nung maliligaw kami sa Times Beach para hindi maramdaman yung lamig, ganun. Pero hindi ako natangay guys nang nakikita ko si napalabas sila sa TV yung parang kandila guys na natutuluan ng likido na natutunaw yung kandila. Kaya sabi ko baka ganun din mangyayari sa katawan ko pag sakaling mag-drugs ako. So hindi ko talaga tinikman na yan mula nung magkaisip ako dito sa Maynila, mula nung magtrabaho ako. Kaya nung magpa-drug test ako, malinis di ba? Ngayon guys, piliin nyo guys ngayong eleksyon, mag-i-eleksyon di ba? April ang eleksyon. So April ba? May hindi, April Kaya guys, piliin nyo guys yung yung mga politiko na makakatulong talaga. 'Di ba? Si Sara guys, napakalakas si Sara Duterte pero 2028 pa yan guys. Sana wag matalo sa impeachment para tuloy-tuloy siya. Hindi matatalo si Sara guys dahil yung impeachment na yan maa-abolish yan kung iboto natin lahat ang PDP laban. Boto guys, PDP laban. Kasi yun lang ang solusyon guys para hindi ma-impeach si Sara. Kasi si Sara guys gumagawa ng maganda sa Pilipinas. Tingnan mo yung Davao, napunta ako ng Davao, ang ganda ng Davao, malinis. Tumawid nga lang ako nung hinila ako ng kaibigan ko, wag kang tumawid dyan. Bakit? Ko wala nang jeep So, hindi sa pedestrian tayo, isipin mo yan guys, kinikilala pa nila yung pedestrian dito sa Maynila. Kahit walang pedestrian, pwede kang tumawid Nung una, pedestrian ka talaga, pero ngayon hindi na masyadong pinapatupad yung pedestrian. Pero kung motorista ka, igalang mo yung pedestrian dahil once na nakabangga ka dyan, malaking damage sa katawan mo yun, malaking damage sa buhay mo yun. Dahil yung mababangga mo, babayaran mo talaga yun, wala kang rights dyan kung motorista ka. Kaya sa mga motorista, mag-ingat pag pedestrian, huminto ka talaga dyan, o di kaya mag-minor ka para kung may tatawid, di pa daanin mo. Pag wala, di diretso ka na. Ganun yun guys. Pero wala na masyadong nagpapatpat. Pero sa Davao guys, ang ganda pa ng boulevard nila doon. Pero mas gusto ko guys kung yung boulevard doon gawin pa rin nilang parang dyan sa Dolomite Beach. Kasi ang Dolomite Beach guys, malinis na. Wala nang mga dati sa gilid-gilid. May mga tait, mga ibak-ibak doon. Ngayon guys, wala na.
malinis na, tsaka ang puti na ng buhangin. Sinong nakapagpagawa niyan? Ang daming presidenteng dumaan, guys. Umpisahan mo kay Marcos, wala. Marcos Marcos Senior, wala guys, hindi nila napaganda yung Dolomite ay yung boulevard na yan sa may Manila Bay. Ngayon guys, napakaganda. Minsan guys, nag-live ako doon kaso hindi po pwede kasi mahina yung signal ko doon. Kaya ang ginawa ko, nag-video na lang ako, so nag-update ako doon sa Dolomite. Ina-update ko yung mga nangyayari doon. Ngayon wala muna akong kasi gagamit ka kasi ng oras guys pag pupunta ka doon. Nandito ako sa Cainta, malayo din yung Maynila, nagmumotor lang ako, so wala akong update ngayon. Next week siguro baka pwede na, kasi ngayon busy pa ako, kukuha pa ako ng permit ng tindahan ko pamayang tanghali. So guys, ang isa lang ang pakiusap ko guys, sana lang sana anuhin nyo yung talagang politiko guys. Alam ko ang mga Duterte guys matitino so bakit hindi, di ba? Para umasenso ang ating ang ating bansa. Tingnan mo umasenso ang Pilipinas. Tingnan mo pagka si Sara pumasok, susundan dapat nga si Sara pagkatapos ni Tatay Digong si Sara, pagkatapos ni Sara si Baste, pagkatapos ni Baste si Pulong. Pero pag si Sara guys si Sara okay na siya mag presidente, tapos paresa na lang niya ng vice na medyo yung matino dyan sa PDP laban niya. Tapos hindi yung kapareho nung nangyari kay Digong, kasi ang vice niya si Lenny. Tignan mo nangyari, kinokontra siya palagi ni Lenny. Wala man nagagawa si Lenny, puro lugaw lang yun. Lenny lugaw nga tawag namin sa kanya dito Paano? Puro pakain niya, puro lugaw. Ano to? Ano tayo? In-check? Pagkain lang ng may sakit yun lugaw. Kaya nga tinawag namin siya dito sa Maynila ng Lenny lugaw. Paano? Puro lugaw pinapakain niya sa tao. Di ba hindi siya magpakain? Wag na lang siya magpakain, pero gawan niya ng paraan. Di ba? Umawak siya, pinahawakan sa kanya ni Tatay Digong yung ibang ayaw naman niya. Wala rin, binapatikos pa si Tatay Digong, samantalang ang ganda ng nagawa ni Duterte sa atin, di ba? Halos naubos-ubos yung mga adik, mga pusher, napaganda niya yung ang daming infrastructure na paggawa niya. Si Bongbong, siya na lang nagtuloy nung iba, pero mas marami ang inaano nila kasi yung sa Bicol, di ba? Binaha ang Bicol, pero may mga nakalaang pondo ron. Tapos may mga pa sila ngayon, anomalya pa sila ngayon dito sa nangyayari sa Baykam na yan, di ba? Hindi ko pa masyadong maintindihan yan guys, pero syempre nakikinig ako ng mga bali-balita. Lahat ng mga si Banat Vibe, si Coach Oli, si mga Banateros Brothers, maganda panoorin guys yung nila, yung mga sa SMNI. Nagbulol-bulol na ganun guys. So guys, pakiusap ko na lang guys, magkaisa na tayo, kasi yung iba guys di pa rin nakakaintindi. Ang gusto pa rin nila si Marcos, kasi wala daw ginagawang si Marcos, di daw na pumapatay. Hindi pumapatay? Di nyo lang alam, di ba? Wala naman akong sinabing pumapatay sila, pero di natin alam ang nangyayari, di ba? So wag din natin siyang husgahan, pero wala naman talaga silang nagawa guys hanggang ngayon. Ilang taon na si President Bongbong, walang balita kung anong nagawa niya. Puro pamumulitika lang sila Tapos ipapa-impeach pa nila si Sara. Isipin mo yan. Kaya guys, sana kayo dito sa aking Elisir Jacoby vlog, para paki-subscribe na lang, mag-likes tsaka share, para kumalat naman yung kung marami ang mag-subscribe. Okay guys, isa lang ang pakiusap ko guys, iboto natin ng mga Duterte, yung clan, yung ng Duterte, yung PDP laban guys, straight vote, straight PDP laban. Kung yung iba dun hindi natin gusto,
medyo anuhan mo na lang guys, kasi sa susunod pwede naman mamili ka eh. Ito ano lang naman ito eh, 6 years, pero pagkatapos nito pwede nyo nang itapon yung hindi pwede sa PDP Laban. Pero ngayon guys, kasi kailangan ni Sara Duterte ng tulong para hindi matuloy yung impeachment. Pwede nilang ma-abolish yan guys eh, pag sila ang nangingibabaw sa Senado. Kasi ngayon guys, ang nangingibabaw sa Senado si mga Marcos loyalist eh. Tapos si Chis Escudero, wala rin akong sigurado sa susunod, wala na, di ko na iboboto yan. Chis Escudero, doon na lang siya kay sa asawa niya, maganda yung asawa niya, doon na lang siya. Kasi wala guys, hindi ako believe kay Chis Escudero, kasi involved din siya doon sa nangyaring bycam kasi yung mga pag walang pirma, yung ganon, tapos tinano nila, yung nagsiningitan nila ng sila ang involved doon eh, si Tambaloslos at saka siya. Sige, may mga ilan pang buti na lang yung ibang senador sumigaw. Kung hindi sumigaw yung ibang senador at saka si Tatay Digong at saka yung isang abogado, wala tayong kaalam-alam guys, na ang ating pala nabudol na naman ang ating mga pera. So ayun guys, yun lang ang reminders ko sa inyo. Sana pakinggan nyo ako, dahil ako isang ordinaryong tindero din lang ako dito, nagtitinda lang ako para ako mabuhay. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, ang Eliezer Jacoby Vlog. So yun lang guys ang maipapayo ko sa inyo, at sana lang para dumami yung subscribers ko guys, gagawin kong charity ito guys. Bukod sa titira ako ng mga politikong wala sa ayos, kasi ang tira ko naman guys, yung true makikinig ko ng balita, tapos opinion lang ang kukunin mo, kung anong opinion mo doon. So hindi mo talaga sila babanatan ng ikaw ang bumanat. Opinionan mo lang yung ginawa ng balita, yung sinasabi ng balita. Okay guys, hanggang dito na lang guys, at PDP Laban, straight guys ha, straight PDP Laban. Okay, bye bye.